Isaiah 43:18 and 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y magaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pag-usapan natin itong patungkol sa nagpapahirap sa maraming mga mananampalataya. Nakakalungkot man, pero marami sa ating mga kapwa mananampalataya na nung makagawa ng kasalanan ay hindi na nakabalik sa Panginoon, hindi na nakapanumbalik sa Panginoon. Ang sabi dito, huwag niyo nang alalahanin ang dating bagay, ni isipin ang bagay ng una. Marami sa atin na nabubuhay sa bigat ng nakaraan, lalo na kapag tayo nagkasala. Minsan, pinatawad ka na ng Diyos pero ikaw mismo, hindi ka makaalis sa pagkakakulong sa sarili mong konsyensya. Sabi sa Isaiah 43, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan, may ginagawa akong mga bago. Natatandaan natin si Pedro, isa sa pinakamalapit na alagad ni Jesus. Nang si Jesus ay dakpin, 3 beses siyang itinanggi ni Pedro. Isang mabigat na kasalanan, lalo na para sa isang kaibigang nangakong handang mamatay para kay Kristo. Alam nyo, 3 beses niyang dininay si Christ. Pero nung matauhan siya, umiyak matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Si Pedro ay tinanong ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses siyang binigyan ng pagkakataong ipahayag ang kanyang pag-ibig. Mula sa pagkakaila, dinala siya ng Diyos sa panibagong layunin. Si Pedro ay naging haligi ng simbahan, pinatawad, pinalaya at ginawang bago. Nais lang ng Panginoon na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, muli tayong lumapit, patuloy, i-assure natin ang Panginoon na mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa ating kasalanan. Naniniwala at nananampalataya ako sa bawat pag-amin natin sa ating kasalanan, sa bawat pagsisisi na ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Kasama ang pagyaya ng Panginoon na ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Pwede nating duktungan na huwag na nating balikan. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ng anak mo, ng asawa mo, ng buong pamilya nyo. Pero ang nais ng Panginoon, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Kasalanan mo, yung kasalanan ng asawa mo, yung kasalanan ng anak mo, yung kasalanan ng nanay mo, yung kasalanan ng tatay mo. Kasalanan na naihingi na ng tawad, yung kasalanan na napatawad mo na, maaari bang ilibing na natin ito sa limot at magpatuloy tayo at panampalatayanan natin at ipadama natin sa Panginoon na mahal natin siya. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Katulad ni Pedro, pinatawad, pinalaya at ginawang bago. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita.